Paminsan, mahirap talagang paniwalaan ang isang bagay. Ika nga nila, to see is to believe. Kaya naman mga ka-vibes, isa na namang istoryang may hatid na aral ang hatid ko sa inyong lahat. Kung kaya't simulan na natin. Si Mary Kranick, 25 years old, isang American, ay nakatira sa Minnesota at siya ay kasalukuyang nasa 8 buwan ng kanyang pagbubuntis at sa buong panahon na iyon ay wala itong problema sa kanyang mga check-up. Maayos ang kanyang kalagayan at ang baby. Sa katunayan ay excited na nga ang asawa niya na siya ay manganak. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay may isang pangyayaring hindi niya kailanman makakalimutan. January 2014, mayroon lamang siyang nilakad na importanteng araw na iyon. Hindi na siya nagpasama sa kanyang asawa dahil malapit lamang daw ito. Hindi niya masyado pinansin ang sama ng panahon ng mga oras na iyon. Katwiran niya kasi ay sandali lamang siya. Habang nagmamaneho ng kanyang kotse pabalik sa kanyang bahay, ay nakaramdam siya ng kaba. Nababalot na kasi ang kapaligiran ng snowstorm. Bigla siyang nagsisi, winalang bahala kasi niya ang sama ng panahon. Ang akala niya kasi ay hindi naman siya magtatagal. Hindi pa naman niya kasama ang kanyang asawa, mag-isa lamang siya. Mas lalo tuloy siyang nakaramdam ng kaba. Ngunit tinatagan na lamang niya ang kanyang sarili. Habang patuloy siya sa kanyang pagmamaneho, ay kitang-kita niyang mas lalong nababalutan ng snow ang kapaligiran. Sa katunayan, ay umabot na ang snow ng 40 inches in height. Malapit-lapit na si Mary sa kanyang bahay. Nang bigla na lang sa hindi malamang kadahilanan, ay huminto ang kanyang sasakyan. Ilang beses niyang nirestart ang kanyang sasakyan, ngunit wala pa din. Napansin niya ang gulong ng kanyang sasakyan na lumubog na pala sa snow. Hirap na itong makaangat. Problemado siya. Hindi siya agad mare-rescue ng mga tao dito. Kasi naman, hindi naman main highway ang daanan ng kanyang tinahak. Isa kasi itong maliit na kalsada sa kagubatan. Walang choice si Mary kung hindi lumabas ng sasakyan. Sinubukan niyang magabang kung may daraang sasakyan dito para naman makahingi siya ng tulong. Ngunit kalahating oras na ang nakakalipas ay wala pa ding dumarating na sasakyan man lang. Nangangatog na si Mary sa ginaw. Papalubog na din ang araw ng mga oras na iyon. At habang tumatagal, palakas ng palakas ang buga ng snow. Talagang nababahala na siya. Muling pumasok sa loob ng kanyang sasakyan si Mary. Walang cell site sa lugar na iyon, pero sinubukan pa din niyang tawagan ang kanyang asawa. Ngunit wala talagang signal na masagap sa lugar na iyon. Sa sobrang kaba at pagod ay napaiyak na lang si Mary. Hindi para sa kanyang sarili, kung hindi para sa kaligtasan ng kanyang anak. Malapit nang maggabi at mag-isa lamang siya sa lugar na iyon. Malakas ang snow at napakalamig ng kapaligiran. Sumusuot din ang lamig sa loob ng sasakyan. Alam ni Mary na hindi siya maaaring magtagal sa lugar na iyon sa ganoong panahon. Maaari nilang ikamatay ito ng kanyang anak. Isang desisyon ang ginawa ni Mary. Muli siyang bumaba ng sasakyan at nagpa siyang maglakad. Hindi naman kalayuan ang kanyang bahay, ngunit hindi din naman kalapitan, pero sumugal pa din siya. Si Mary ay hindi madasaling tao, ngunit nung mga oras na iyon ay wala siyang makapitan kung hindi ito lamang. Habang naglalakad ay taimtim siyang nananalangin paulit-ulit. Paulit-ulit na siya ay nagdadasal. Ngunit sinusubok talaga ng Diyos ang kanyang katatagan. Malayo-layo na ang kanyang nalalakad nang makaramdam siya ng pananakit ng tiyan. Napapikit na nakagat niya ang kanyang labi. Ito ang kanyang kinatatakutan, ang mapaanak siya nang wala sa oras. Marahil ay dala ng pagod, lamig
at takot. Kaya siguro nangyari ito sa kanya. Sa sakit na nararamdaman niya ay hindi na halos na makalakad si Mary. Sa paglibot ng kanyang mga mata ay may nakita siyang isang puno na halos hindi masyadong nagyayelo. At kahit hirap na ay nagawa ni Mary na makarating sa punong iyon. Dahil sa sobrang pagod, lamig at sakit ay unting-unting naramdaman ni Mary ang paglabo ng kanyang paningin at tuluyan siyang nawalan ng malay. Kung iisipin ng lahat ng ito na ang katapusan ng ating kwento, alam naman natin kasi lahat kung ano ang kahihinatnan ni Mary sa loob ng kagubatan. Ngunit hindi pala ganon. Hindi alam ni Mary kung ilang oras siyang nawalan ng malay. Ngunit nang siya ay magising, nakaramdam siya ng init. Nang luminga siya, ay nakita niya na nakahiga ang kanyang ulo sa katawan ng isang malaking wolf na may kulay gray na katawan. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makitang napapaligiran pala siya ng maraming wolf. Nakapaligid sa kanya ang 9 na wolf na nakahiga sa kanyang kapaligiran. Kaya pala mainit ang kanyang pakiramdam dahil iyon ay nakapaligid ang lahat ng wolf sa kanyang tabi. Ginawa nila ito para maharangan ng lamig na nararamdaman ng kanyang katawan. Hati ang emosyon ng kanyang nararamdaman ng mga oras na iyon, ngunit isa lamang ang sigurado niya, na wala ang takot sa kanyang puso. Ni hindi nagpapakita ng kasungitan ang kahit isa sa mga wolf sa kanya. Sa katunayan ay paikot-ikot lamang ang mga ito sa kanyang kapaligiran na parang binabantayan siya. Maya-maya pa ay naramdaman niya na pumutok na ang kanyang panubigan. Sa ilang beses na pag-iri ay lumabas ang kanyang baby. Nakita niya ang isang wolf na yumuko at itinulak ang baby papunta sa kanya sa pamamagitan ng ilong nito. Paunti-unti hanggang sa makarating ang baby sa tabi niya. Umiiyak ang kanyang anak, napaiyak din siya nang marinig ang iyak nito. Napansin niyang ang mga wolf ay hindi umaalis sa kanilang tabi na para bang pinoprotektahan sila. Hinawakan ni Mary isa-isa ang mga wolf na kayang abutin ng kanyang mga kamay. At kahit alam niyang hindi siya naiintindihan ng mga ito, ay umiyak na nagpapasalamat siya sa mga ito. Lalong napaiyak si Mary nang lapitan siya ng isang wolf. Dinilaan kasi nito ang kanyang pisngi at luha na para bang kino-comfort siya. Hindi lubos maisip ni Mary na mangyayari ito sa kanya. Pakiramdam niya ay miyembro siya ng pamilya ng mga ito na handang protektahan sa unos ng panahon. Sa kabilang banda naman, sobrang nag-aalala na si Chris, ang asawa ni Mary. Hindi pa kasi umuwi ang kanyang asawa. Kasama ang ilang malalapit na kapitbahay ay sumakay sila sa truck at tinahak ang kadiliman at lamig ng kagubatan. Sa daanan ay nakita ni Chris ang kanilang sasakyan na halos natatabunan na ng snow, ngunit wala sa loob ang kanyang asawa. Lalo tuloy siyang nag-aalala para dito. Patuloy ang kanilang paghahanap. Hindi alintana ang lamig at dilim ng gabi. Nang maya-maya pa ay nakita nila ang napakaraming wolf. Sa nakita ay lalong kinabahan si Chris. Agad na nagpaputok ng baril sa kalagitnaan ang isang kasamahan niya. At nang marinig ito ng mga wolf ay biglang naglayuan ang mga ito. Ngunit hindi ganong kalayo kay Mary at sa anak nito, na para bang ayaw pa din iwan ang mag-ina. At habang papalapit si Chris ay naaaninag niya ang kanyang asawa na may hawak na baby malapit sa pwesto ng mga wolf. Napatakbo siya papalapit dito. Narinig pa niya sa mahinang boses ng kanyang asawa na si Mary na sinisigaw nito, "Huwag kayong magpaputok ng baril. Tinulungan nila ako." Paulit-ulit nitong sinasabi iyon. Sa narinig ay sinabihan ni Chris ang kanyang mga kasamahan na ibaba ang baril. Umiiyak si Chris na niyakap si Mary. Si Mary, sa nangihinang katawan at nanlalabong paningin, ay nakita niyang humahakbang isa-isa palayo ang mga wolf na para bang alam na ng mga ito na ligtas na siya.
patuloy ang agos ng luha sa mukha ni Mary. Habang nakapikit, ay paulit-ulit na nagpapasalamat siya sa Diyos. Tunay ngang lahat ng bagay ay nilikha niya. Katunayan, ang mga hayop na ito na maihalin tulad sa isang tao, handang tumulong sa lahat ng mga nangangailangan. Mabagsik man, ang mga ito ay may ginintuang puso naman. At ang mga wolf din ang kinasangkapan ng Diyos para tulungan si Mary. Matagumpay na nadala si Mary sa isang ospital. Maging ang kanyang asawa na si Chris ay halos hindi makapaniwala sa experience niyang iyon. Sobrang laki ng pasasalamat nila sa mga wolf. 2 araw matapos ang insidenteng iyon, may nagpuntang mga reporter kay Mary para siya ay interviewin. Nakarating na pala sa kaalaman ng mga ito ang nangyari sa kanya at gusto ng mga ito na marinig ang kanyang sariling kwento. So ikaw, meron ka rin bang ganitong klase ng istorya? Share mo naman sa amin dyan sa comment section. At dito magtatapos ang ating kakaibang episode ngayon. At kung nagustuhan mo ang ating video, ay huwag kalimutan mag-like and subscribe sa ating channel. At pa-click na rin po yung notification bell para puma-update ka sa mga susunod ko pang i-upload. Yo, once again, this is JMix Official and I will see you on my next video. Goodbye!